Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Darren, taga San Bartolome, Quezon City. Papadudod sa edad kong 25 years old ay wala pa akong asawa. Sa ngayon kasi ay ine-enjoy ko ang pagkabinata at sa ngayon ay may mga karelasyon ako. Papadudot, sobra akong enjoy sa buhay ko ngayon dahil nagagawa ko ang gusto kong gawin. Hindi tulad ng mga kabarkada ko na nagsipag-asawa na. At saka papadudot, ngayon pa lang ay aaminin ko na sa inyo na isa rin po sa dahilan kung bakit hindi ako nag-aasawa dahil may pagnanasa ako sa asawa ng mga kaibigan ko. Ang swerte nila, ang gaganda at sexy ng mga asawa nila. Pag nasa bahay ako ng isa sa mga kaibigan ko ay palagi ko silang sinisilipan pag naliligo o niroromansa sila ng asawa nila sa gabi. 4 lang ang tropa ko, sina Jorel, Lander, Ian at Rex. Ang asawa ni Jorel ay si Lambda. Maganda ito, mistisa at napaka-sexy. Malaki ang mga hinaharap nito na talagang nakakaingganyong hawakan. Ang asawa naman ni Lander ay si Dayan. Sexy rin po ito kagaya ni Lambda. Magkasing hubog lang sila ng katawan pero morena ito. Ang asawa naman ni Ian ay si Ana. Sexy kahit na may pagka-chubby ito. Ang asawa naman ni Rex ay si Hana. Maputi at makinis ang balat nito at katamtaman ng laki ng mga dibdib. Papadudot, lahat yan ay pinagnanasaan ko. Pangit mang pakinggan, pero ng mga panahong yon ay wala akong hinangad, kundi ang mapasa akin ang mga babaeng gusto ko. At dahil nga sa wala akong girlfriend at wala silang nababalitaang babaeng tipo ko, kaya madalas ay pagdudahan nila ako sa aking kasarian. Oo, madalas nila akong tinutuksong bakla. Pero dead man lang ako sa mga pangaasar nila kung alam lamang nila. Samantala isang araw sa bahay ni Lander nagiinuman at nagkwekwentuhan kami at syempre ako na naman ang topic dahil ako na lang ang hindi pa nag-aasawa. Pre, kailan mo ba balak mag-asawa? Tanong sa akin ni Jorel. Oo nga pre, sa ating magtotropa, ikaw na lang ang single, segunda naman ni Ian. Wagat at mga pre, gusto ko pang mag-enjoy sa buhay ko at gusto ko pang makatikim ng iba't ibang babae, saad ko sa kanila. Babae ba talaga ang hilig mo? Baka naman lalaki. Hirit pan na pangaasar ni Rex sa akin. Loko, straight ako no. Taong ang hilig ko, hindi hotdog. Sagot ko naman sabay tawa ng malakas. Hindi bakla yan si Darren, mahilig lang talaga yan sa babae. Kung sino-sino ang gustong ikama. Sa wakas ay sagot naman ni Lander, halatang lasing na ito. Yan tayo, dyan tayo sa kaelyahan mo eh. Hindi ka ba natatakot na baka magka-AIDS ka? Tanong naman ni Jorel sa akin. Correction, hindi naman ako nag-romansa na kung sino-sino lang. Depends ako sa sinabi ni Lander. Totoo, mahilig ako talaga sa pakikipagkama ng mga babae. Pero hindi basta-basta at hindi ko sino-sino lang no. Kumbaga, bago ko makipagtalik, inaalam ko muna kung ano ang background at ang hilig nila. Hindi ako pumapatol sa mga prostitute kasi takot ako magkaroon ng STD at HIV no. Ang mga babaeng ikinakama ko, yung alam kong hindi masyadong mahilig sa sex.
Kung pwede nga lang ako yung first time ng babaeng yun eh. Kaya nga pwedeng ibansag sa akin noon, virgin wrecker. Papa Dudut, nagkwentuhan pa kami hanggang sa nalasing na. Hindi ako nagpakalasing dahil may balak ako ngayong gabi. Sinundo na sila ng mga sex nilang asawa, kami na lamang dalawa ni Lander ang natira. O pre, tayo na lang dalawa, tagay pa. Lasing na si Lander pero umiinom pa rin ito. Kaya lumapit ang asawa ni Lander na si Dayan. Han, lasing ka na, tama na yan. Awat ni Dayan kay Lander. Napatingin naman ako sa suot niyang maiksing shorts at spaghetti dress. Labas na labas ang alindog ni Dayan. Kaya nabuhayan noon ang aking sundalong kanina pang matamlay na nagpapahinga. O Darren, dito ka na lang matulog. Lasing ka na at kung ano pang mangyari sa iyo sa daan. Alok ni Dayan sa akin. Tango-tango lang ang tugon ko sa kanya. Nahiga ako sa sofa nila habang sina Lander at Dayan naman ay nandun na sa kwarto nila. Pipikit na sana ako pero dahil sa bungalow lang ang kanilang bahay, ay nakita kong lumabas si Dayan sa kwarto nila at ibinigay sa akin ang unan at kumot. Aalis na sana siya nang higiting ko siya sabay hinalikan ng labi. Darren, ano ba? Wika ni Dayan sa akin habang lumalayo. Ba't ka nangahalik? Dayan, ang sexy mo. Nangaakit na wika ko sa kanya. Lasing ka na Darren. Sige, matutulog na ako. Umalis na siya habang ako ay nakatingin lang sa kanya. Pero ilang minuto ang lumipas nang magpa siya akong pumasok sa kwarto nila. Doon ay nakita kong tulog na si Lander. At alam kong hindi agad ito nagigising. Napatitig ako kay Dayan na nakahiga katabi ang asawa. Lumapit ako sa kanya at hinawi ko ang kumot niya. Saka ko hinimas ang hita niya. Bahagya ko pa itong pinisil. Napatingin naman ako sa shorts ni Dayan, agad ko yung hinimas. Darren, gulat na saad niya. Inalis niya ang kamay ko sa kanyang private part. Ano ba ang bastos mo? Ba't ka nandito? Umalis ka na nga. Pabulong na utos niya sa akin. Dayan, ang sarap mo kasi. Natatakam ako. Weak ako sa kanya habang ramdam ko na ang espiritu ng beer na sumasakop na sa utak ko. Umalis ka na Darren kundi sisigaw ako. Pagbabanta pa niya sa akin. Sumigaw ka lang. Ikaw naman ang mapapahiya. Ngumisi ako sa kanya at hindi ako tumigil sa paghimas sa kanyang private part. Pababa sa kanyang makinis na hita. Darren, ano ba? Pagtutol ni Dayan. Gumalaw naman si Lander kaya nahulog ito sa kama. Tinignan ko siya pero tulog pa rin ito. Huwag ka nang bumalag Dayan. Gaganahan ka naman sa gagawin ko. Pangaakit ko sa kanya. Darren, nahihibang ka na ba? Asawa ko ang kaibigan mo. Paalala ni Dayan sa akin. Ano naman ngayon? Nakangising tugon ko sa kanya. Pinatungan ko siya at hinalikan. Sa unay hindi siya tumutugon kaya isinilid ko ang kamay ko sa damit niya at hinima sa kanyang malulusog na dibdib. Napaungol siya sa aking ginawa. Mamayang kaunti tinaas ko ang damit niya at tumambad sa akin ang kanyang mga papaya. Agad ko yung sinunggaban na parang isang nauulol na aso. Napahilinghing naman si Dayan sa aking ginawa. Pero hindi siya naglakas ng loob na gumawa ng malakas na ingay dahil nasa sahig lang noon ang kanyang asawa. Naka-face down. Hindi nagtagal Papa Dudut, makalipas ang ilang minutong pang-aakit ay bumigay na rin si Dayan at pinaubayan na rin niya sa akin ang kanyang katawan. Para akong lalaking uhaw na uhaw noon sa mga sandaling yon. At nang mag-isa ang aming mga katawan ay hindi na napigilan ni Dayan ang mapahalinghing. Doon ay ginawa ko na ang gusto kong gawin. Nagparaos ako sa katawan ng asawa ng aking kaibigan. Napahiga si Dayan noong mga oras na yon habang ako ay humihingal na tumabi sa kanya. Ang sarap mo Dayan, sa wakas ay natikman na rin kita. Wika ko kay Dayan pagkatapos ay bumaling ako kay Lander na plakda pa rin sa sahig.
Napailing na lamang ako sa itsura ng aking kaibigan. Ang sarap Darren, sana ay ulitin pa natin to. Wika ni Dayan sa akin na halatang satisfied sa aking ginawang pagroromansa. Pagkatapos noon ay pareho kaming bumangon at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Diretso banyo agad si Dayan para maligo habang ako ay nagbihis lang ng aking underwear at pantalon at pagkatapos ay humiga ulit sa may sofa. Doon ay nakatulog na ako dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan ay nagising akong masakit ang ulo ko. Nagtungo ako sa kusina nila Lander at nadatnang ko si Lander na umiinom ng kape habang si Dayan naman ay nagluluto. O pre, lika kape tayo, alok sa akin ni Lander. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang asawa. Han, ipagtimpla mo nga muna si Darren ng kape. Umupo ako sa upuan malapit sa aking kaibigan. Pre, kumusta ang tulog mo? Tanong pa ni Lander sa akin. Okay naman pre, masakit lang ang ulo ko. Ikaw ba? Usisa ko. Okay lang din, masakit nga rin ang ulo ko. Kanina nga sa sahig na ako nagising, nahulog pala ako sa kama. Kwento niya sa akin. Lumapit si Dayan sa akin at nilagay ang kape ko sa aking harapan. Ngumisi ako sa kanya ng palihim. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan at pagkain ng almusal ay nagpasya na rin akong umuwi sa aking bahay para maghanda sa pagpasok ko sa trabaho ng 10:00 ng umaga. Papadudot 2 araw ang nakalipas nang maromansa ko si Dayan ay hindi na ako nakabalik dahil naging busy ako sa trabaho. Sa pabrika kung saan ako nagtatrabaho ay nakita ko ang asawa ni Ian na si Ana na doon din nagwo-work pero sa office siya naka-assign. Napatitig ako sa kanya at aaminin kong nabuhay ulit ang aking pagkalalaki dahil sa kakaibang alindog ni Ana kahit na chubby. Napatingin ako sa tambok ng kanyang likuran na para bang ang sarap paluin. Nakatalikod siya sa akin dahil may kinukuha siya sa ibabaw na box pero hindi niya abot. Pumwesto ako sa likuran niya at idinikit ko noon ang buhay na sundalo ko sa kanyang likuran sabay kuha ng box. Napatras siya sa akin kaya nadikit ng todo. Nang mapalingon si Ana ay kitang-kita ko na napanunok siya sa akin. Ay Darren, ikaw pala. Salamat ha, wika niya sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya saka siya umalis. Napangisi ako dahil pagkatapos ni Diana ay si Ana naman ang gusto kong matikman. Hapon na noon at nagsisiuwian na ang halos lahat ng mga empleyado. Nagbalak akong sumabay kay Ana na umuwi pero nang pupuntahan ko siya ay narinig ko ang sinabi sa kanyang ng kanyang supervisor. Oy Ana, ikaw nang bahalang magsara dito ha. Utos nito sa kanya. Okay sige, bihis muna ako. Narinig kong sagot ni Ana sa kausap. Pagkatapos ay umalis na yung kausap niya at nagtungo si Ana sa isang kwarto kung saan siya magbibihis kaya sinundan ko siya kaagad. Malakas ang loob ko noon kasi wala nang tao dito kaya kami na lang dalawa dito ni Ana. Binuksan ko ng dahan-dahan ang pinto saka ito sinarado. Nakita ko si Ana sa may sulok na nagsisimula ng maghubad ng damit. Nakatitig lang ako sa kanya. Nakapanty at bra na lamang siya ngayon. Nagkunwari akong napadpad lang dito. Ay Ana, ikaw pala. Akala ko wala ng tao dito. Kunwari nagulat kong wika. Nagbibihis pa kasi ako eh. Casual na sagot niya sa akin. Napahinto siya sa pagkuha ng shirt niya nang mapansin niya na nakatitig lamang ako sa kanya. Darren, pwede bang lumabas ka muna? Nagbibihis pa kasi ako eh. Maya-maya ay utos niya sa akin. Napaka-sexy mo Ana. Ang swerte ni Ian sa'yo. Ang sabi ko sa kanya habang lumalapit. Nakita ko namang napalunok si Ana habang nakatingin sa akin. Darren, bakit? Medyo kinakabahang tanong niya sa akin. Pero hindi ako kumibo at sa halip ay inakit ko siya sa pamamagitan ng isang nagbabagang halik. Nababaliw ka na ba Darren? Hindi pwede. Napapalunok na sabi ni Ana sa akin. Pero walang bakas na pagtutol sa kanyang boses. Magsisimula na sana siyang magdamit nang hilahin ko yon at itinapon sa sulok. Isa lang Ana. Gusto kong maranasan na romansahin ang isang babaeng katulad mo. Wika ko.
Ano ba Darren, may asawa na ako at kaibigan mo yon. Nahihibang ka na ba? Iba na lang, wag ako. Pupulutin na sana niya ang itinapon kong damit pero hinila ko siya at idinikit sa pader. Ana, sige na, pumayag ka na. Sabay siil ko sa kanya ng halik at hinimas ang malulusog niyang dibdib. Nung una ay pumalag-palag pa si Ana sa pagkakahawa ko sa kanya pero papadudot hindi nagtagal ay bumigay din siya at hinayaan na lamang niya akong angkinin ang kanyang katawan. Masasarapan ka rin Ana. Hayaan mo lang ako. Paniniguro ko sa kanya. Pagkatapos noon ay binaba ko ang kanyang underwear at doon ay dumampi ang aking mga kamay. Sa paraisong nagmamay-ari ay si Ana. Nag-init ako ng husto kaya hinila ko kaagad ang bangko at pinaupo siya doon sabay binuka ko ang mga hita niya. At doon ay hinayaan ako ni Ana na i-explore ang kanyang paraiso. Umuungo lang si Ana habang inaangking ko ang kanyang katawan. Ilang sandali pa'y umagos na sa kanya ang ilog ng ligaya. Tumayo ako at binuksan ang pants ko. Hinubo ko ito ng hanggang tuhod. Tumambad agad ang buhay na buhay kong sundalo. Handa na sa panibagong misyon. At yun nga, ilang minuto rin kaming nagpakalunod sa kaligayahan doon mismo sa loob ng pabrika. Walang kaalam-alam si Ian na nagpapakaligaya kami ng kanyang asawa ng mga sandaling yon. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa Rurok at sobrang saya ko nang makita ko ang ekspresyon ng mukha ni Ana na sobrang nasatisfy siya sa aking ginawa. Papadudot ilang beses namin ginawa ni Ana yon pagkatapos ng aming trabaho. Kung hindi sa pabrika ay nag-check-in kami sa hotel at doon namin nilalabas ang init ng aming katawan. May pagkakataon pa nga na sinabi sa akin ni Ana na mas masarap daw akong katalik kesa sa sarili niyang asawa. Napangiti lamang ako noon sa compliment. At sa puntong yon ay masaya na ako dahil natikman ko ang dalawa sa mga asawa ng tropa ko. Pero papadudot dumating din ako sa puntong nagsawa din ako kay Ana. Kaya makalipas lamang ang ilang buwan ay hindi na naulit ang pagromansa ko kay Ana. Dahil iba naman ang aking punterya noon. Ang asawa ni Rex na si Hana. Madalas akong bumisita sa bahay ni Rex at doon ay naabutan ko si Hana. Home base kasi ang work niya kaya palagi lamang siyang nasa bahay. Pero hindi siya yung tipo na losyang na housewife. Kasi ang sexy niya. Mas sexy pa kina Dayan at Ana. At aaminin kong medyo kakaiba si Hana kasi siya yung tipo ng babaeng liberated. Isang araw ay dumalaw ulit ako sa bahay ni Rex at tinaong kong nasa trabaho ang kaibigan ko. Doon ay naabutan ko si Hana. Ipinagluto niya ako ng pagkain at nagkwentuhan kami noong araw na yon. Hanggang sa makaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Ang sarap mong magluto Hana. Puri ko sa kanya. Oo naman no, ako pa ba? Natatawang sagot niya sa akin. Masarap ka din siguro. Pabulong kong sambit. Oo naman, gusto mo i-try? Napatingin ako kay Hana dahil hindi ko ina-expect sa kanya ang ganong klase ng reply. That time ay nasa tabi ko na siya at hinayaan niya akong hawakan at himasin ang kanyang matatambok na likuran. Alam kong may pagnanasa ka sa akin Darren, kaya sige pagbibigyan kita. Panunokso pa ni Hana sa akin. Ang sexy mo kasi Hana. That time ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko dahil buhay na noon ang lahat ng mga muscles ko sa katawan. Mamaya punta ka sa kwarto namin at doon mo na lang ako romansahin. Patulugin ko muna ang anak namin, sagot pa ni Hana sa akin. Tumango lamang ako. Mamayang kaunti ay nagudyat na siya na okay na. Tulog na ang kanyang mga anak, kaya pwede na naming gawin ang gusto naming gawin. Pagdating sa kwarto ay walang kabog-abog na naghubad si Hana sa aking harapan. Nakita ko ang kanyang sexing katawan at nabuhay ulit ang aking sundalo. Pagkakita sa makinis niyang paraiso ng kaligayahan. Dahil doon ay agad ako naghubad ng damit at naghalikan kami na parang uhaw na uhaw sa isa't isa. Hindi nagtagal ay sinimulan ko lang ang kinin ng kanyang katawan. Napahiyaw si Hana. Masyado daw malaki ang armas. Pero kahit na napapasigaw si Hana dahil sa kirot na nararanasan, ay hindi ako tumigil na angkinin
at magparaos sa kanyang paraiso ng kaligayahan. Papa Dudut, hindi ko na matansya kung nakailang rounds kami ni Hana. Sa inabot na kami ng gabi at sobrang hingal na hingal ako. Samantala nakapagbihis na ulit si Hana nang magising ang mga anak niya. Habang ako naman ay nagpasya na ring umalis ng bahay nila. Hindi ko na hinintay pa na maabutan kami ni Rex sa kanilang bahay. Papa Dudut, maraming beses na may nangyari sa amin ni Hana. Minsan pa nga ay siya ang pumupunta dito sa bahay ko. Wala pa rin kaalam-alam ang mga tropa ko na natikmang ko na mga misis nila. Lalo na ang misis ni Rex na dumarayo pa para maromans ako. Pero katulad ng dati ay dumarating din ako sa puntong nagsasawa na ako. Kaya natigil din ang pagtataksil namin ni Hana. Ang katwiran ko na lamang ay baka makahalata na si Rex. Dahil kapag nagkwekwentuhan ang mga magtotropa ay palaging sinasabi ni Rex sa amin na nagdududa siya sa kanyang asawa na baka may kabit ito. Kaya umiwas na rin ako sa parating na gulo hanggat maaari. Samantala hindi ko na-target ang asawa ni Joel na si Lambda dahil sa naghiwalay silang mag-asawa at agad na umuwi ang babae sa kanilang probinsya. Nang mga panahong yon ay may nakilala na rin akong isang babae na nagngangalang Jella at aaminin kong na in love talaga ako ng husto sa kanya. Hindi lang basta Elia ang nararamdaman ko kundi totoong pag-ibig talaga. Yun nga lang ay medyo conservative si Jella kaya nagpakatino na ako ng mga panahong yon. Kaso Papa Dudut, noong niligawan ko na siya ay walang kabog-abog na binasted niya ako. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya ay ayaw daw niya sa babaero. Nagtaka naman ako sa kanyang tugon. Yun pala ay nadiskubre ko kinalauna na si Jella pala ay kapatid ni Ana na asawa ni Ian. At naikwento pala ni Ana kay Jella na isa akong babaero kaya ayon sobra ako na heartbroken. Papa Dudut, magbabagong buhay na sana ako noong mga panahong yon. Nang biglang may sumambulat sa aking balita. Nabalitaan kong buntis sina Ana at Hana at pareho nila akong kinausap na ako raw ang ama ng kanilang dinadala. Siyempre Papa Dudut, nagulat ako sa aking narinig at kinabahan dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot din ako na baka buweltahan ako nina Ian at Rex. Pero sinabi naman ni Hana at Ana sa akin na hindi nila ako oobligahing panagutan sila dahil ipapaako nila ito sa kanilang mga asawa. Doon ay nakahinga naman ako ng maluwag at nagpatuloy sa aking buhay. Samantala lumipas ang 9 na buwan at nanganak din sina Ana at Hana. Siyempre tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan kong sina Ian at Rex dahil may bago na silang mga anak. Ako ang ginawa nilang ninong noong binyagan ng 2 sanggol. Kaso Papa Dudut, sa paglipas ng panahon ay lumaki ang mga anak nila at kinilabutan ako kasi kamukhang kamukha ko ang mga bata. Nung una ay nakumbinsi ko ang mga tropa ko na baka napaglihan lamang ako kaya kamukha ko ang mga anak nila. Pero Papa Dudut, ang hindi ko alam, yun pala ang nagiging dahilan ng pagtatalo ng mag-asawang Ana at Ian at Rex at Hana. Wala akong kalam-alam na pinaghihinalaan na pala ako ng mga tropa ko. Hanggang isang araw, bigla na lamang akong nilusob ni Rex at binugbog. Buti na lamang at dumating sina Hana at mga kapitbahay ko para awatin ang galit na galit kong tropa. Nagtaka ako kung bakit niya yung ginawa sa akin. Yun pala, si Rex ay palihim na pina-DNA test ang kanyang anak kay Hana at lumabas na negative ito. Ibig sabihin hindi talaga siya ang ama at sino pa ba ang pagdududahan? Siyempre kung sino ang kamukha ng bata. Papa Dudut, nasira ang pagkakaibigan namin ni Rex ng araw na yon at pinagbantaan niya ako. Pinagbantaan niya ang buhay ko na huwag akong magpapakita sa kanya kundi ay papatayin niya ako. Nabalitaan din ito ni Lander at Ian at ang huli ay nagduda rin sa kanyang asawa dahil sa kanilang anak. Dahil sa takot para sa aking buhay ay nagpasya na lamang akong lumayo sa aking mga tropa at tinanggal ko na ang anumang komunikasyon sa kanila. Lumipat na rin ako ng bagong bahay na matitirhan, yung malayo sa kanila. Sa puntong yon ay sising-sisi ako sa aking ginawang pang-aahas sa mga kaibigan ko. Pero huli na ang lahat dahil nasira na noon ang reputasyon ko sa kanila. Papa Dudut, sa ngayon ay aaminin kong sexually active pa rin ako.
Pero sinisiguro ko na yung mga babaeng kinakama ko ay yung mga walang sabit. Mahirap na kasi na sumabit pa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa tawag ng laman. Sabi nila sakit na raw ito sa pag-iisip. Ang sabi pa ng kilala kong psychologist, ang tawag daw sa akin ay satire. Kung ang babaeng sexually active at aggressive ay nymphomaniac, ang tawag, satire naman ang male counterpart nito. Papadudot tanggap ko naman na isa kong satire, pero syempre naroroon pa rin ang pag-iingat ko. Sa bawat siping na ginagawa ko, buhay ko ang nakasalalay. Kaya gumagawa na rin naman ako ng paraan para mapigilan itong hilig ng aking katawan sa laman. Papadudot pagpasensyahan mo na ang aking kwento. Pero sana'y mapili mo rin po itong itampok sa iyong channel. Ito ang kwento ng isang satyr, isang lalaking adik sa pakikipag-romansa. Muli maraming salamat and more power sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Darren. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.